So, good morning mga igsoon. Napunta sa ato ang The Holy Word for Morning Revival. So, schedule na to karon week 6, day 4 for Thursday. So, basa na ko sa atong Bible verses. Matthew 25:14 to 15. For the kingdom of the heavens is just like a man about to go abroad, who called his own slaves and delivered to them his possession. To one he gave talents, and to another two, and to another one, to each according to his own ability. And he went abroad. So, there is atong verses, naghisgot na po ni siya og mga services. Kaya ang gipang istorya diri is about talents og possession. So, dili ni siya possession na by ranking ha, kundi possession ato ning kanang unsa na basing maliban tani kaning possession nagiingon diri is about ni siya sa iyang mga katigayunan. Dili ni siya about sa by ranking. So, ingon diri na possession, to one he give 5 talents, and to another 2, and to another 1. So, mo ni gihisgutan diri. Naghatag sa parable diri sa Matthew 25 is sama kini siya sa gingharian sa langit. Nga ang gihisgutan diri a man who about to go abroad is mo ni siya si Christ. Signifies ni siya ni Christ. Nga who called his own slaves. Nag-signifies ni siya sa mga believers, sa mga magtotoo ni Kristo. Diba slaves man ta. Ang slave sa unang panahon is paliton ka, nya bayran ka imong kinabuhi, nya mahimo kang alagar ay kanang slave sa katunga ni palit nimo. Same sad sa gibuhat sa parable sa Matthew 25 is slaves man ta, mga pinalit ta sa Dios, pinagi sa iyang bililhong dugo. Nya dili atong pagkakuan is naluwas na ta sa atong sala. Mao ni siya pasabot diri, mga believers, slaves. Nya ang usa gitagaan niya 5 ka talent. Nya ang usa duha ka talent. Nya ang usa ka talent. So kita mga igsoon dili ta makaingon na wa guroy gihatag nga talent sa atoa matag usa, kundi dili jud each one na ay talent. Maybe 1, maybe 2, 5, uban 5. So nag-according lang jud na siya sa atong ability, sa atong makaya na mga gihatag sa Dios. So basa na ta karon diri sa atong morning nourishment. This parable of the talents, like the parable of the 10 virgins, concerning the kingdom of heaven. So kini sama kini sa atong gibasa sa katong sa day 1 sa Monday, but sa parable sa 10 virgins. Naghisgot gihapon kini kalabot sa kingdom, sa gingharian sa Dios. The man here signifies Christ. Mana to akong gingon. Ang tao na giingon diri, nag-signify siya ni Kristo, who was about to go abroad. That is, into the heavens. Diba, humanta, gipalit, pinagi sa bililhon sa dugo sa Dios. Ang Dios, namatay siya, gilansang siya sa cross, namatay siya, dayon sa katulong nga adlaw ni kayab siya, ni ascend pa jud siya ngadto sa langit. Ano gipasabatan ni mga igsoon. Verse 14 says that this man delivered his possession to his slaves. Yang gihatag ang iyahang naa niya ngadto sa iyahang mga slaves. The slave signifies believers view from the aspect of service. Service na punta. The believer's status in their relationship towards Christ is
of two aspects. In life, they are virgins living for Him. In service, in work, they are His purchased slaves serving Him. So, na ako na duha ka aspeto diri. The believer status in the relationship toward Christ is of two aspects. Dapat kita mga igsuon, mga pinalit na ta pinagi sa bililhong dugo ni Kristo. As a believers, magtotoo ni Kristo, naata ning duha ka aspeto. Una, virgins. Mao ni sa ato ang kanang title sa karong simanaha, di ba? Being watchful in life. Sa virgins, kinahanglan jud ka mahimong watchful o na dili na mawa nimong kabutanga. Ano siya in life. Dayon, in service food, dapat being faithful sa ta. Unsa ito'y title na to, being watchful in life and faithful in service. So in service, dapat faithful pud ta na nangalagad sa Ginoo. Watchful ta sa ato ang kinabuhi, Kristiyanong kinabuhi, na dili siya mawala nato. Dayon, faithful sad ta nagabuhat sa mga services nga naa sa Kristohanong kinabuhi. Mani diri gingon. Kinahanglan jud ta mohatag og bili ani mga igsoon. No, kay kita isip nga mga hulog or makasasala or na putos na jud sa kanang fallen na mankind. Yeah. Kita ang gipalit sa ang Diyos mismo nagpakatao niagi siya mga kahikayan aron mapalit ta niya pinagi sa iyang bililhon dugo niya atong possession atong posisyon nga isip nga hulog nabalik ta ngadto sa Amahan, sa Dios Amahan. So dako kay nang kuan nato isip nga mga tao nya gipalit ta sa Dios, pinaagi jud sa iyang bililhon nga dugo aron atong posisyon mabalik, atong ranggo mabalik adto sa Amahan. Mausa ta sa Amahan. Manang muhatag jud tag bili ani nga mga aspeto ha sa kinabuhi ug sa service mga igsoon. So anhin na tas today's reading. Yan, human na ba to? Man. Balik. I believe that the position delivered to the slaves include the gospel, the truth, the believers, and the church. The believers are God's inheritance, God's possession. Matthew 24:45 indicates that the believers are also His house. So, diri, position na gihatag sa Dios sa atoa as slaves. Kaya usa na ni ang gospel. So, kinsa may mo hatag og ebanghelyo kung wala ang mga believers, di ba? So, last na gihatag niya sa Matthew na ang Dios na go therefore and disciples all the nation. Kinahanglan ta manglakaw nga mag-disciple ta, meaning mag-ebanghelyo ta, mohatag tag gospel or magpalugwa tag kanang gospel. Kung wala ang mga believers, walay talent. Kung wala ang mga believers naghihatag og mga talent sa Dios, kinsa may mo padayag ani sa kinabuhi sa Dios, di ba? Mao nay ato ang usa sa mga service sa mga position na gihatag sa Dios. So the truth, ang kamatuoran sa ato na verse na who desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth. Mana siya nga verse. So kinahanglan mga igsoon dili lang pinaagi sa mga
nakita nato sa salida or istorya-istorya lang sa uban atong mapaambit sa mga tao, kundi na truth jud, kundi naa jud sa Biblia. Pinaagi ani is kanang mapadayag jud nato ang naa jud content sa Biblia ba. Dili lang kay buhat-buhat lang nimo, kundi dapat truth jud imong mapadayag. Nanginahanglan ta ani og kanang pagpapuno jud sa espiritu. Kay kung walay pagpapuno sa espiritu, dili man ta kapaambit og kinabuhi pod sa uban. Dili ta kapaambit og truth. No, galing kay kana bitong magsangyaw ta usahay nya wala, kung nakabantay ta magsangyaw ta nya wala ta sa espiritu, wala ta nagpapuno sa espiritu, murag tawtag mo talaw. Manang kinahanglan jud ta mo kuan maigsoon, mo labor jud, mo hatag jud gahin na magpapuno jud sa espiritu aron inig magpadayag tag espiritu. So kinabuhi ilang madawat diri nato. Sa ani the believers, what man ni gospel, truth, believers, and the church. So nanata sa believers, the believers. Kinahanglan jud atong mga kauban nato nga maigsoon, bisan kita kinahanglan jud ta ma-equip. Manang naatay mga home meetings, prayer meetings, visitation, atong bisitahon ng mga igsoon aron pod atong mga igsoon is kanang ma-equip pod sila. Dili lang kay kita ray nakabasa karong adlaw ato arasan na, dili, kinahanglan pod mapaambit pod nato ang kinabuhi, mag-inambitay sa usag-usa. The church. So church mao ni ang lawas sa Dios. Ang other period term ani is meeting or gathering. No, mao man jud nay meaning sa church na once na mag-meeting or mag-gathered ang mga naay kinabuhi ni Kristo or nausa sa lawas ni Kristo, mao na siya ang church, lawas ni Kristo. Amen. So adto na ta sa atong today's reading, mga igsoon. In the parable of the virgins, oil signified the Spirit of God, whereas in the parable, talent signifies spiritual gift. Sa parable sa 10 virgins, ang oil nagsignify ito siya sa espiritu sa Dios. Pero dire sa Matthew 25 sa parable sa mga talents, ang talent nagsignify na siya sa spiritual gift, gasa nga imong nadawat. The feeling of the Spirit in life enables us to use spiritual gift in service, and the spiritual gift in service matches the feeling of the Spirit in life, that we may be a perfect member of Christ. So ang pagpapuno kuno sa espiritu na naghimo na nato enables to use spiritual gift, no. Magamit ra nato ang mga gasa kung magpapuno ra ta sa espirituhanon, mga batang, mga igsoon. Ano to? Spiritual. The feeling of the Spirit. Member of Christ. Amen. The believers have a dual status. The first aspect of this dual status is related to a life, and the second aspect is related to service. So, money, dual status akong gingon ganiya. Sa kinabuhi, kinahanglan jud ni nato ampingan. No, sama sa parable sa 10 virgins, kinahanglan nila ampingan ang ilang kinabuhi nga na dawat or nasa pure nga. Dayon, in service, related sa service, second aspect, mao ni siya, service, ang ato ang ato ang kanang talent or possession nga gihatag sa Dios diri nato. Kinahanglan mo labor mana in service.
No Christian should neglect these two aspects. Rather, we must pay the proper attention to both becoming proper in life and in service. So, makita na nako mga igsoon sa ato ang mga services, sa ato ang mga meetings. Nagtagad jud ta sa pareho nga ani nga butang sa kinabuhi ug sa service. Mm. Mm. Dili sama sa kaniadto pa ko sa na naa sa gawas or nasa religion, no? Kuan lang kanang igo ra tig suking tig paminaw, meaning pa chill lang ko ato sa una. Pero karon nabasa nako is kinahanglan jud ta ani nga mga aspeto ha, aspeto sa kinabuhi ug aspeto sa pag-service sa Ginoo. Daghan og activity sa church, daghang activity sa iglesia. Na pwede nimong i-work out. Dili lang kay kuan ra ta kanang igo ra ta mo basag Biblia, igo ra ta magpahimulos, magpapuno sa Dios. Pero ang pagbuhat nato sa mga activity, sa mga services is lugwa na siya sa ato ang pagpahimulos, pagpapuno sa Dios. Mao nang ni hatag tagahin ana nga mga kuan. Dili na siya paghatag og gahin kundi lugwa jud na siya sa ato ang kinabuhi diha sa Dios. Sama ba karon sa kanang nagrelated man ni siya sa kanang atong gikaon? Kung unsay atong gikaon, kung nindot imong pagkaon sa tibuok nimong adlaw, imuha sang pagpanarbaho or paglihok sa tibuok sa nimong adlaw nindot pod, no? Kung wala kay gikaon, imong tibuok adlaw nga paglakaw is kapoy, murag kanang murag nay kulang. Mao ni sa church life mga igsoon. The more ta magpapuno ni Christ, kining atong pagbuhat ngadto sa mga buhatonon nato, mga services nato sa atong iglesyanong kinabuhi is active sad. Ano siya mga igsoon. Amen. So, diri. No Christian should neglect these two aspects. Nabasa na ako. Regarding life, we are virgins. Regarding service, we are slaves. This means that watchfulness, we are virgins. This relates to what we are, but in faithfulness, we are slaves. This relates to what we do. Mao na to akong gipangsulti mga igsoon. Although we may like the term virgins, we may not like hearing that we are slaves. Sama sa kani sa giingon ako ganihan na gusto na to magpahimulos lang sa kanang Bible, basa lag Bible, pero dili ta gusto makadungog sa term nga slaves. Although sa Matthew 25:14 to 15 mga igsoon, naghisgot dihag kanang ang Diyos naghatag og mga talent, ang uban 5, nay uban adto sa 2 yang talent na gihatag, ang usa. Pero in terms of kana mga igsoon is pareha ra jud position tanan, slaves. Walay dako, walay ubos, kundi si Christ ra jud atong ulo ani mga igsoon. Nya kita tanan same ra jud ta tanan. In terms of services, we are slaves. Dayon sa atong kinabuhi nga dawat, we are virgins ana. Nevertheless, we are not only virgins but also slaves. To the virgins, the Lord is the bridegroom. Di ba sa kuan sa Dewa nato katong 10 virgins nga katong 5 ka prudent nakasulod sila ngadto gisugat nila ang bridegroom ang dayon mo to nag-signify sa virgins is the believers nagmatngon nagwatchful kanunay nga sa kinabuhi natong nabatunan na dili ni siya mawala. Amen. But to the slaves, he is the master. Thus not only we have dual status, but the Lord also has a dual status.
On the one hand, he is our pleasant bridegroom, and on the other hand, his strict master. So, kini atong mga talenton or talent nga nadawat mga igsoon is kinahanglan sa ninato ampingan. Ay dili lang ampingan kun dili atoan ni siyang unsa na kung sa kuan pa kanang atoan ning kuan kanang makaginansya ta ani mga igsoon ba. Mubalik naman siya ipagbalik ani. Kung imo ni hotdog basa ang sa parable sa services. Okay, na ang kaning man nga ni go abroad is mobalik siya, maningil siya, asa na imong talent. Nya katong to nakabaton siya lain pa jud na to katong gihatagag talent na 5 nakabaton pa jud siya another 5 nya katong 1 kay nahadlok man siya basing di siya makaginansya iyang gilubong sa yuta. Bisag ingon ana pa mga igsoon, bisag kahibaw ta, wa man jud ta kahibaw pilay talent na gihatag sa atoa sa Dios. Ato jud nang hatagag bili nga makaginansya ta ana nga gihatag niya. Wala man siya nag-ingon na diri nga ang usa wala niya tagai kun dili tanan man jud gitagaan niya according sa own ability sa iyang gihatagan. So kinahanglan jud mga igsoon na molibor sad ta mohatag tagahin nga paglibor sa Dios nga sa iyang gihatag na talent makaginansya siya. Nya unsa to iyang giingon sa kanang kuan katong usa nga iyarang gilubong sa yuta. Slothful slave, tapulan nga kuan slave. Di man siguro taganahan ingnon ana. Pero mao jud na mahitabo mga igsoon. Kung ato sang subayon ang sa 10 virgins, katong 10 virgins nangatulog to sila. Mga believers to nangatulog, meaning mga patay na to sila. Unya sa maskin pa man sa kanang tulog na sila mga igsoon, katong 5 nagpapuno jud sila sa kalibutan. Manang nagpapuno jud sila sa kanang nagpapuno jud sila sa espiritu sa naa pa sila sa kalibutan. So meaning ana mga igsoon, sa dili pa ulahi ang tanan, kinahanglan jud ta mo hatag og gahin sa Dios. Dili lang tungod kay atong edad dako na anha pa ta mo liver or mo turbo pa jud kanang pangalagad sa Dios. Mas maayo man pero mas maayo pa bata pa lang consistent na imong pagpangalagad sa Dios. Aron sa inigbalik sa Dios or wa man ta kahibaw sa umaabot na panahon matulog na sad ta di puno na tadaan sa espiritu. Nya nigabot sa Dios di nanatay extra oil sa atong sudlanan, dili lang sa atong lamp kun dili sa atong sudlanan sad mismo. Mao na gipasabot ani mga igsoon. He is strict master pud siya. Maabot sa time nga paninglon ka sa Dios. Asa naman akong ginansya? Unsa may nakuha nimo di ang kani man jud pagpangalagad nimo sa Dios, pagpapuno nimo sa Dios, makapalugwa kag kinabuhi. Meaning kaning palugwa og kinabuhi ngadto sa uban sa tao ni na imong nasangyawan. Mao ni imong bunga. Ang katong 5 nakabunga sad siya 5 na say 5 talents. Or katong 5 nakabunga siya tag-usa ka talent pero 5 ka buok. So 5 talents gyapon. Mao na siya gipasabot ana mga igsoon. So di jud ta magguol kung atong talent kay usara pwede man na siya mo tubo. Pwede na siya madagdagan once ato nang i-labor. Nya pwede ra gyapon ta mamunga bisag 1 talent ra ta. Kabantay ka na sa mga church services like mag-gospel ato ang mga igsoon, di mo uban ta. Kay kana sila kung atong mga igsoon na kanang atong permi uban-ubanan while mag-gospel sila, kung makabunga sila, gain na pud na nimo, bunga na pud, ginansya na pud na nimo mga igsoon. Dili
kay dili ka kahibaw mo istorya, di ka kahibaw mo paambit. Pero ang usa sa pagkuyog ana, kuyog-kuyog nimo sa pag-gospel preaching or bisan ang pag-praying lang, usa na kayo na kadaugan ngadto sa Dios. Men, marag taas na kayo. So, padayon na ta mga igsoon. The virgins need something inward, the inward feeling of the oil in the vessel. The slaves, however, need something outward, the spiritual talent. So, mga to, ang virgins, nagkuha na jud siya na something inward, magpahimulos ra jud sa Dios, magpapuno. Dayon, ang slaves, nagkuhan po siya sa outward, sa mga madayag, nga mga butang, like, pag-gospel preaching, church services, o saan naman siya, pag-adtog mga meetings, mana siya, ang kuan services, home meeting, prayer meeting, daghan pa mga activity nga naa sa sulod sa iglesia maigsoon. The spiritual talent, the infilling of the Holy Spirit is inward, but the talent, the spiritual gift, is outward. As vessels, we need the oil inwardly, and as slaves, we need the talent outwardly. So, the oil that fills the vessels reaches the very bottom of the vessels. It is from within the renewing of our being takes place, and it is from within the transformation transpire. Ang renewing, ano siya kanang pag-usab niya. Ang transformation, mao ni siya kanang lugwa sa imong pag-usab, transform na ka. The fact that we need to be renewed from within does not mean that we do not need outward activities. The one who received 5 talents traded with them diligently and gained another 5 talents. So, mao na to kang gingon mga igsoon. This indicates that we need both the inward renewing and the outward service. The inward growth and the outward action. We need to be deeply impressed with this principle. Regarding the aspects of life, we need to be renewed from within. So, regarding the aspects sa kinabuhi mga igsoon, kinahanglan jud ta ma-renewed every day. So, mao bitaw na natay morning revival, kinahanglan jud ta maumulan or magpabag-o, magpausab. Dili lang puno, di ba, sa natoy mga other nga kuan, pag paambit sa mga igsoon, gasa na sa ato nga hatagan ay adlaw-adlaw tang magpahawas, naisip nga masudlanan, magpa-empty. Kay the more ta empty, the more pud ta hunger or gutom sa kinabuhi. Mo nang everyday kinahanglan jud ta moduol sa ato ang pulong, pinaagi ni morning revival, aron pud everyday ma-renew pud ato ang kuan, mana renew day by day. So nya ang lugwa ani mao na siya mahimo matransforma na ka. Sama sa akong gipambit kahapon akong asawa, kanunay siya mag-remind nako na usahay dulom na kay akong naong, salamat kay ko sa Ginoo nga gihatagan kog asawa na sama sa akong asawa karon, nga kanunay mag-remind nako kung dulom na ba akong naong or hayag ba akong naong, na manang kinahanglan jud ta sa kaluoy sa Dios nga kanunay na maabot nato. Kanunay ampo sa Dios, matawag sa iyang ngalan para taga-adlaw is ma-renew pud ta atong spirit nga. Pinaagi sa pag-renewing is matransforma ta, kay naumulan naman ta sa espiritu. Amen. Ito, aspect of service. We need to be deeply impressed with this principle. Regarding the aspect of life, we need to be renewed from within. And regarding the aspect of service, we need to be very active outwardly. Sometimes,
we may be so active outwardly that we neglect the inward renewing. Na daw usahay na active kuno ta sa mga services like kanang mag-gospel preaching ta. O nya, wala na ta nagtagad sa atong inward. Ang gusto lang nato is mga activities lang. Sayop sa na mga igsoon. Kinahanglan ta magpapuno daan sa espiritu sa atong inward. Dayon human ta makapalugwag kinabuhi. But other times, we may care so much for the inner life that we do not work adequately. Oh, ato example, gospel preaching gyapon. Sige ra tag papuno sa espiritu, sige tag pahimulo sa Dios, sige tag ampo ngadto sa espiritu, pero wala tay bunga, wala ta ni preach, wala ta ni sangyaw, wala ta nag-ebanghelyo, di wala gyapon lugwa ang kinabuhi. So naara gyapon na pundo nato. Sayo po na maigsoon. Kita dapat magtagad ta ning duha ka aspeto. Sa kinabuhi dapat mapuno ta dayon sa service, sa word sa service kinahanglan na sad tay mga activities mapalugwa atong kinabuhi maigsoon. Man, to be like this is to be unturned cake. Sa kung ingon ani kuno nga bahin, kung magtagad ka sa usa ka bahin, sa usa ka aspeto, sama kuno ni siya sa unturned cake. Bantay mo ng hot cake. Kung imo na ibutang sa pan, nya dili na nimo siya kanang kuanon, dili nimo siya balihon. Ang babaw ana hilaw, pero ang ubos paig na. Sobra nang kinahanglan jud ka side by side, sakto jud. Kanang naa jud ka na nga. On one side, we are born to charcoal. And the other side, we are raw. Mo to hilaw. Yeah. Ang usa nga side, sunog na. Neither side is good for eating. We need to be turned cake. If we work too much, the Lord will tell us to rest. But if we rest too much, the Lord will tell us to work. Di ba kung pananglitan natay maid, nga kita nato taga-adlaw, grabe kayo ang trabaho niya. Grabe kay iyahang service nga gibuhat. Makaingon jud ta na pahuway sa kaon sa. Pero kung makita sa nato na ato ang katabang is kanang unsa na, kanang sige rag lingkod, makaingon sa tawa mi trabaho sa ni diri. Mao sa na ang Dios. Kung makita niya na grabe na kayo ato ang pagbuhat, is moingon sa den Dios na pahuway sa. Pero kung sige ra tag relax, chill diha. So makuan jud ta sa Ginoo mga igsoon na trabaho sa doy. Lihok sad. Amen. So diri ra kutob ang atong basahon mga igsoon. So money ang ato ang topic karon for sa atong adlaw 4 or Thursday na about na pod ni siya sa services. Sa pagbuhat. Amen. So mara ta mga igsoon. Taas na.